He is one of the few candidates who blank presented clear platforms. Has or have. Ang nakakalito sa case na to, saan ba tayo dapat mag-base ng verb agreement? Dito ba sa he na singular or dito ba sa candidates na plural? Now, tandaan nyo, itong nawawalang verb natin ay nakapaloob dito sa relative clause na to. Relative clause kasi may relative pronoun who tayo dito, kaya itong buo na yan, who blank presented clear platforms, relative clause ang tawag dyan. Now, since naka-embed nga itong verb na to dito sa relative clause, ibe-base natin yung agreement natin sa antecedent ng relative pronoun na who. Antecedent meaning siya yung nire-refer or pinapatungkulan ng relative pronoun. Sa case na to, ang who tumutukoy sa candidates. Yung candidates ang tinutukoy, ang nire-refer ng who. And since ang candidates ay plural, plural agreement ang susundin natin. So parang ganito siya. Few candidates who have presented clear platforms. Ngayon, hindi naman natin binaliwala yung he. Kasi yung he, it belongs to its own clause. Dito siya. And that is our main clause. So dito, yung he, yung subject ng main clause, ang verb na nag-agree sa kanya is yung is dito. So again, ito yung main subject natin at ang nag-agree sa kanya is this verb. Dito naman sa relative clause natin, again, tignan yung relative pronoun at kung sino yung nire-refer ng relative pronoun na yun. In this case, candidates, kaya nag-have. Medyo komplikado siya. Ulit-ulitin nyo lang, makukuha nyo rin yan.